Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang video natin ngayon ay itong si Eloy Bogres ay natataranta na ngayon dahil sa subpina ng NBI. Ito guys, kasi dahil ito doon sa video or sa mga pinost nilang mga fake news tungkol doon sa fake medical records ni PBBM. Ayan, kaya ngayon todo dipinsa na itong si Eloy Bogres dahil lang daw sa kanyang pagbabatikos sa gobyerno. Di ba? Ito guys, panoorin natin itong si Eloy Bogres muna bago tayo mag-react sa kanyang mga sinabi. Ito ang kanyang mga pagdidipinsa sa kanyang sarili. Standing firm against state-led intimidation, I denounce cyber libel charges as weaponizations of law to silence critics. Kung yung opinion ha, this is my sentiment personal. My attorneys, whoever is representing me has nothing to do with this. Hindi ako niya mapunggan kung magsalita ko sa muni. I, Eloy Bogres, a vocal political commentator and Duterte supporter, formally denounces the attempt charge of cyber libel by the Philippine government as a transparent attempt to suppress free speech and punish dissenting voice. This intimidation oppression stemmed from a statement made online regarding the president's reported hospitalization in alleged passing, based on circulating sources at that time. Despite the rapidly evolving nature of information in the digital space, this incident has been singled out for criminal prosecution, highlighting a growing and dangerous pattern of using defamation laws to intimidate and silence critics. This Cybercrime Prevention Act of 2012 exemplifies the use of process as punishment, where legal action itself becomes a tool to burden individuals to drain resources and discourage open discourse. This is not merely about one statement, it is about the broader erosion of freedom of expression. The law should protect the people's right to speak, not to be used to selectively punish those who challenge prevailing narratives. If expressing what was believed to be true and at that time, based on available information, becomes a crime, then we are no longer dealing with justice, but with intimidation. I will not be silenced for speaking out. I have long been affiliated with Duterte supporters, has consistently faced threats of legal actions due to strong political commentary, often being labeled as a purveyor of fake news and subjected to hominem attacks. These charges further reinforce concerns that the law is being applied not as a neutral instrument of justice, but as a means of controlling public discourse. I am represented by the Law Office of Attorney Kaiser Ticodero, and associates and their legal team remain confident that the case will ultimately prepare for our defenses. We call on the Duterte supporters and fellow citizens to stand firm in defending the right to free expressions and to remain vigilant against any attempt to weaponize the law for political ends. In a democracy, dissent is not a crime. It is a right that must be protected at all costs. Our voices should not serve as a tool for them to punish us. I've been saying this several times already, for as long as I could remember. This is an inherited right from our forefathers. Iyan ang naging pahayag ni Eloy Bogres. Yan, tumututol siya doon sa mga doon sa subpina ng NBI. Ang may kasalanan naman dyan, ang dapat mong sisihin ni Eloy Bogres ay ang sarili mo at ang mga kagrupo mo kung binahagian ka lang naman ng fake news na yan. Walang iba kayong sisisihin kundi ang inyong mga sarili kasi kayong nagpalaganap niyan ng kasinungalingan na sinasabi nyo sa Pangulo na malala na daw or malubha na ang kanyang kalagayan. Di ba? Ayun na, nauna na sa iyo si Jason sa nakatikim na siya ng rehas. So, ikaw naman ang susunod. Kahit nasa ibang bansa ka, malamang ay gagawa ng paraan ng
NBI kung paano ka mapanagot sa batas. So, di ba? So, ngayon, ah tulala itong si Lebo Grace. Grabe ang kanyang galit. Wala naman iba kayong sisisihin kundi ang mga sarili nyo. Kasi alam nyo ng fake news yan or hindi totoo, pinapalabas nyo pa rin at saka pinopost nyo pa. Di ba? Kahit guys, para malaman natin kung totoo yung na may sabihin na itong si Olivo Grace, i-type nyo lang sa Google search. Yan. Ita-type natin. Kahit sasabihin natin, totoo ba na si Olivo Grace ay may subpoena galing NBI? Ayan, pag kung Google search mo guys, sabihin mo kung may subpoena ba ito galing NBI itong si Olivo Grace. Yan, sasagutin ka ng ganyan. Oo. Yan. Totoo na naglabas na ang National Bureau of Investigation NBI ng subpoena para kay Eloy Bogres. O kilala rin bilang Queen Ab Revelation. Di ba? May dalawa pang vlogger guys na kasama dito sa pagkapalabas ng mga fake news. Kasi nagkalat-kalat itong balita na to guys. Maraming mga nag-share nito. Ito. Ang dahilan ng subpoena ng NBI, yan. Inatasan ng NBI si Eloy Bogres na humarap sa kanilang tanggapan dahil sa investigasyon ukol sa pagpapakalat ng maling impormasyon or fake news. Yan. Tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang dahilan ng subpoena sa kanya. Ayon sa PCO, nagsagawa umano si Eloy Bogres ng mga live broadcast. Yan, nagla-live kasi ito sa Facebook kaya mahuhuli talaga siya doon sa kanyang mga, siyempre sinusubaybayan ng mga yan sa kanilang mga pinapalabas sa social media. Yan. Nagsasagawa si Eloy Bogres ng mga live broadcast kung saan sinabi nitong critically ill o malubha ang lagay ng Pangulo. Ayan. Masakit na sa noo pagka ganito na lumalabas sa'yo na subpoena. Lalo na kung malagyan ka ng porsera sa kamay na sakit sa ulo yun. Hindi lamang si Eloy Bogres ang inisyuhan ng subpoena, kasama rin sa listahan sina Regundo Laping. Ang kanya naman dahil sa pag-post ng mga manipulated image ng Pangulo. Nandito din sa Pangulo ng mga nagpo-post. Yan. Itong isa din, Craig Underpal dahil sa pag-share ng mga faking news graphic. Yan, mga kasama sa mga kasuhan dito. Diba? Kaya hindi tayo basta-basta magpo-post or mag-share kung hindi wala tayong sigurado na totoo ang mga pangyayaring yun. Yan. Ang mga posibleng kakaharaping mga kaso guys, ito. Ang reklamo ay nagmula sa Anti-Fake News Desk ng PCO. Yan, At ipinasa sa Department of Justice, DOJ, maaaring magharap ang mga nasabing vlogger sa mga kasong or maharap sa mga kasong cyber libel, disrupting public order o paglabag sa revised penal code. Di ba? Yan, paggamit ng huwad o faking dokumento. Ay, nako. Yan, madali lang yan pagka
Pagkagalit ka kasi sa isang tao, madali mo lang yan nasasabi. Pero nakakapag-isip-isip ka na mali pala yung mga nagawa mo pagka nasa huli na. Di ba? Kaya hindi basta-basta tayong pagpapadala sa init ng ulo. Hindi kaya, dahil sa pagtatanggol nyo sa mga idol nyo, kahit mali, ginagawa nyo na. Di ba? Ang problema dyan, hindi naman kayo kilala ng mga ina-idol nyo. Kaya ang tawag dyan, buntot mo, hila mo. So, makakasuhan kayo, o tutulungan ba kayo ng inyong mga idol? Nga. Kayo mismo ang gagastos sa mga sarili nyo nagagawan. Hindi naman kayo kilala ng inyong mga idol. Nagpapadala lang kayo sa inyong emosyon. O ngayon, sinong gagastos dyan sa inyong mga kaso? O di sarili nyo. Di ba? O, masakit talaga pagka nandoon na, nakalabag ka na sa batas. Saka ka na makakapag-isip na mali pala ang inyong mga nagawa. Di ba? Dito, oh. Ako. Ito pa, oh. Sa kasalukuyan, inuulat na si Louie Bugres ay nasa Dubai. Nasa Dubai daw. Kaya tinitingnan din ng mga otoridad ang mga legal na hakbang kung paano siya mapaharap sa proseso ng batas ng Pilipinas. Naku, Louie Bugres. Baka mamaya kansilan ng iyong pasaporte o mga dokumento na hawak mo. Mga dokumento na hawak natin o hawak ninyo. O, kung may nilalabag kayo ng batas ng kung saan kayong bansa, pwedeng bawiin yan. Kasi, ano lang yan, pribilehiyo lang yan sa atin or sa inyo. Pinapahiram lang yan ng gobyerno. Pwede yung bawiin kahit kailan. Parang ano lang yan. Halimbawa, nagnegosyo ka, kuha ka ng business permit. Kung lalabagin mo yan, pwedeng bawiin sa iyo yan. Parang gano'n lang din yan. Kayo, nakagawa kayo ng mga maling desisyon. Akala nyo yung pag-fake news. O hindi naman pala totoo na nangyari yan sa buhay ni BBM na may stage 4 colon cancer siya. May iba ngang nagpo-post yan, patay na daw. Meron din, dalawa na daw yung si BBM. Yung isa, may clone na daw. Yung isa, dumudubol na daw. Naku, ang hirap talaga paniwalaan nitong mga galit sa gobyerno kasi kung ano-ano lang mga sinasabi. Kaya tayo mga kababayan, mag-iingat tayo sa mga nakikita nating mga post. Ang gagawin ninyo, mag-verify muna kayo. I-Google search nyo kung anong mga nakita nyo. Halimbawa, kung nakita nyong mga post, itanong nyo sa Google search, sasagutin niya kung iyan ay fake or totoo. Ayan. Diba? Kung alam nyo ng fake, huwag nyong paniwalaan. Alam nga naman, alam nyo ng fake news, maniniwala pa rin kayo dahil sa doon nakabatay ang inyong paniniwala. Pag mali, huwag nyong aangkinin. Naku, mahirap yan. Pagka mali na nga, aangkinin nyo pa, paniniwalaan nyo pa, susuportahan nyo pa. Mali na nga yun eh. Alam mo, pag mga fake news, kasi delikado yun yung guys, yung mga ginawa nila na pagpapalabas ng mga maling impormasyon. Pangulo pa yan, ha? Hindi magpapanik ang mga tao nun kung lalo na kung makakabasa yung mga 80-74 ang mga kabasa nun. Naku, hindi magpapanik sila. Ikakalat yun nila sa mga kapitbahay na ganun nangyayari. Kaya, maghihinay-hinay tayo sa mga ating mga sasabihin, lalo na sa mga pinuno ng ating bansa. Kasi nasa huli ang pagsisisi. O, di ba? Ngayon si Louie Bugres, nagkakandarapan na sa kanyang mga kakaharaping kaso. Kung mapauwi siya dito sa Pilipinas, pauwi ng kanyang mga papel, o na pinahiram lang naman yan sa kanya, di ba? Yung mga papilis na yan na nakukuha na ninyo sa gobyerno ay pahiram lang yan. Hindi nyo yan habang buhay ng pag-aari, pwedeng kansilahin sa inyo yan.
Di ba? Kahit kukuha ka ng driver license, pwedeng kansilahin sa'yo yan, pwedeng bawiin sa'yo yan kung hindi ka sumusunod sa patakaran ng niluloob doon sa mga papilis niya. Ganun lang. Kahit pwede na ka naman criticize sa gobyerno, lilimitahan mo lang. Pagka alam mo nang lumalagpas na, babaan mo lang. Pwede ka naman magsabi ng inyong mga kahilingan o yung kung anong mga inaayawan mo. Pero kung iba na ang yung mga sinasabi, hindi na totoo, wala na sa katotohanan, lalong-lalo sa kalusugan pa ng Pangulo, yun talaga, may kakaharapin kang kaso doon. Diba? Kaya guys, hanggang dito na lang dahil si Weibo Grace ay natataranta na. Ayan. Ako, kung mapauwi ka, maharapin mo pa yung kaso dyan. Bawiin pa sa iyo yung inyong mga papeles. Hindi ka na tuloy makakabalik sa ibang bansa. Yan, hanggang dito lang guys sa ating video ngayon.